So eto na nga ngayon, sa hearing kanina ng Senado sa kaso ni LV Vergara, yung kasambahay na allegedly ay minaltrato ng kanyang mga amo. Inuutos ng Senado na i-detain si Mrs. Franz Ruiz, yung amo ni LV Vergara. Iniutos na i-detain si Mrs. Ruiz dahil sa contempt. Ibig sabihin, dahil sa pagsisinungaling niya sa isinasagawang Senate hearing. Ayon kay Senator Francis Tolentino, napagdesisyonan nilang i-detain si Mrs. Ruiz dahil mas nangibabaw ang mga testimonya ni LV at nung tatlong testigong nandoon na sina alias Dodong, si alias JM at si alias Patrick. Kumbaga, yung testimonya ng tatlong testigo ay mas mabigat at mas kapanipaniwala kaysa sa mga kwento ni Mrs. Ruiz. Maliban pa sa mga tunay na ebidensya na makikita sa physical na katawan ni LV. Yung mga tama niya, yung mga sugat niya, yung pagkabulag niya, at yung pagkatanggal ng mga ngipin niya. Na kahit ano pang salaysay ang gawin ni Mrs. Ruiz, hindi maitatanggi na may pang-aabuso at pangmamaltratong nangyari kay LV. Kung tutuusin naman talaga natin, mas kapanipaniwala yung testimonya ng tatlong testigo. Dahil kung iisipin natin, parang napaka-imposible na magkaroon sila ng sabuatan para idiin si Mrs. Ruiz na siyang may gawa ng lahat ng pananakit kay LV. At wala ring mga patunay na may communication sila sa isa't isa, maging dun sa biktima mismo na si LV. Pero bakit pare-pareho yung mga salaysay nila? Na kung saan itinuturo nila na ang may gawa ng lahat ng pananakit kay LV ay madalas gawain ni Mrs. Ruiz. So dito pala makikita natin kung sino na nagsasabi ng totoo. Sa bilang pa lang ng mga testigo na pare-pareho ang sinasabi kung sino ang totoong nanakit kay LV, mahirap na itong baligtarin. Napaka-imposibleng isipin na yung tatlong testigo at si LV ay nag-usap-usap at nakipagsabuatan para makabuo ng mga kwento na magsasabi at magdidiin kay Mrs. Ruiz. Kaya kahit saang anggulo natin tingnan, mas kapanipaniwala yung mga sinasabi ng mga testigo at ni LV. Maliban pa sa ginagawang pananakot dito sa mga testigo na nagpapatibay palalo na kung walang katotohanan yung mga testimonya nitong mga testigo, ay bakit sila pinag-aaksaya ng panahon na takutin para huwag idiin ang pamilyang Ruiz. So very obvious na yung mga salaysay ni Mrs. Ruiz ay pawang kasinungalingan. At ito sa tingin ko ang mga dahilan kung bakit napagdesisyonan ng Senado na i-detain itong si Mrs. Ruiz para wala na itong ikyas. Kumbaga, habang ipinagpapatuloy yung hearing, kasi magkakaroon pa ng mga panibagong hearing dito tungkol dito, ay hindi makapagbigay ng anumang rason itong si Mrs. Ruiz para hindi sumipot. Lalong-lalo na, doon lang di siya sa loob ng Senado ikukulong. So anytime nakakailanganin yung presensya niya sa mga darating na Senate hearing, madali na siyang ipatawag. Kaya wise move din itong ginawa na pansamantalang i-detain si Mrs. Ruiz sa loob ng Senado. Ito namang detention niya na ito ay hindi naman nangangahulugan pa sa ngayon na guilty na siya. Pero malaki ang chance na itong pagka-detain niya ay nagpapakita na puro kasinungalingan yung mga testimonya niya. Pero itong detention niya, hindi naman ito forever. Wala namang nakasaad kung ilang araw siya madedetain doon. Depende yata ito sa mga susunod na magiging desisyon ng Senado. Or if not, hanggat tumatakbo yung hearing sa Senado, mananatili siyang nakadetain. And once na mag-conclude na or matatapos na yung Senate hearing, that's the time na pwede na siyang makalaya sa detention center niya sa loob ng Senado. Maraming instances sa mga salaysay ni Mrs. Ruiz na makikita nating nagsisinungaling siya. Or kung hindi man siya nagsisinungaling, ay ang galing niyang gumawa ng kwento. Dahil kung mapansin natin, tuloy-tuloy siyang magsalita. Isang halimbawa ito ng tinatawag na pathological liar. Ito yung tao na mapapaniwala kang totoo yung mga sinasabi niya. Ganito ang nakikita ko kay Mrs. Ruiz. At nakita ko rin sa kanya kung paano niya pinaninindigan yung kwento niya. Muntik pa siyang hindi pumayag na mag-polygraph test na gagawin ng NBI Polygraph Division sa kanya. Noong una pala, nung tinanggihan niya na sumailalim siya sa lie detector test, nakakaduda na dahil tama nga naman yung sinabi ni Senator Tulfo na kung wala kang tinatago at alam mo sa loob mo na totoo lahat yung mga kwento mo, kahit pa ilang beses ka ipa-lie detector test, hindi ka matatakot. Pero hindi ganito yung nangyari kay Mrs. Ruiz. At kahit na sumagot lang kung payag ba siyang sumailalim sa lie detector test, kinukonsulta pa niya ito sa kanyang mga abogado. When in fact, pwede naman siya lang magdesisyon yun, ora-orada. Agad-agad pwede niyang pagdesisyonan ito. Katulad ng mga ginawa ng mga testigo, nung tinanong sila kung payag ba silang sumailalim sa lie detector test, walang kaabog-abog na sinagot ng dalawang testigo na payag sila. Ganon sila ka-confident na totoo yung mga sinasabi nila, which is the opposite kay Mrs. Ruiz. Kaya talagang pagdududahan mo na marami nga talagang itinatagong kwento
itong si Mrs. Ruiz. Napakarami ring inconsistencies. Yung mga sagot ni Mrs. Ruiz, doon pa lang sa taon, kung kailan pumasok sa kanya si LV, iba-iba na yung sinasabi niya. May 2019 siyang sinasabi na pinagdidiinan niya. Pero doon naman sa video na kung saan in-interview siya ng TV Patrol, 2020 naman yung sinabi niya doon. Pangalawa, paulit-ulit din ang sinasabi na pinapaalis niya na si LV. Pero nagmamakaawa daw si LV na huwag siyang paalisin. Pero kung iisipin natin, kung ikaw yung amo, at sabi nga niya, pakiramdam niya, may konting tama sa pag-iisip si LV. So kung ikaw yung amo, pananatilihin mo pa rin ba siya sa pamamahay mo? Siguro kung ako yung amo, ang gagawin ko, ipapacheck ko para ma-confirm ko yung duda ko kung talagang may tama nga ba sa pag-iisip itong si LV. O di kaya, gagawan ko ng paraan para makontak yung mga kamag-anak niya, para maisoli ko si LV na maayos at hindi ito maging pariwara sa daan. Kung totoo nga na may tama sa pag-iisip itong si LV. Pero anong ginawa ni Mrs. Ruiz? Pinanatili niya sa pamamahay niya si LV na wala siyang ginawang hakbang para mapagamot itong si LV kung totoo man yung hinala niya. So ano ang nakikita ko dito? Ang nakikita ko dito, she took advantage dun sa kahinaan ni LV. Dahil iniisip nga niya na may tama sa pag-iisip itong si LV, ginamit niya ito to her advantage. Kasi siyempre, kapag ang isang tao ay may tama sa pag-iisip, kayang-kaya mo itong utuin, kayang-kaya mo itong maging sunod-sunuran. So para sa akin, ang totoong dahilan talaga kung bakit hindi niya pinakawalan si LV, kahit pa sinasabi niyang walang alam ito sa trabaho at may tama nga yung pag-iisip, ay dahil mapapakinabangan niya, magagamit niya itong si LV kahit pa hindi niya pasahuran at kahit pagulpihin niya. Yun talaga ang totoong dahilan. Hindi ako naniniwala na naaawa siya kay LV dahil nagmamakaawa ito na huwag siyang paalisin. May pakinabang sa kanya si LV. At yun ay yung serbisyo ni LV na walang bayad. Tama rin yung sinabi ni Senator Francis Tolentino na yung ginawa nila kay LV, magmula sa Mamburao hanggang dalhin siya sa Batangas, na kung saan doon sa titira, sa tirahan ng kanilang anak, ay matatawag ng continuing crime. Kumbaga, yung pagmamaltratong ginawa nila sa Mamburao ay dumire-diretso hanggang sa Batangas, kahit wala na sa poder nila at nasa poder na ng anak niya, si LV. Dahil kung ang intensyon talaga nila, kaya nila dinala si LV sa Batangas ay para ipagamot ito, ay dapat diniretso nila ito sa pagamutan at hindi pinatira dun sa anak niya na halos isang buwan din yata according to LV na hindi man lang siya pinagamot. So yung pagmamaltrato sa kanya, nagtuloy-tuloy hanggang sa Batangas. And this time nga, ang alegasyon ni LV, yung anak na nila, ang gumagawa ng pagmamaltrato sa kanya nung nasa Batangas na siya. Doon pa lang sa hindi siya pinapasahod, kahit nilipat na siya ng Batangas, bawal na ito. Tapos doon naman sa sinasabi ni Mrs. Ruiz na si alias JM, ang nananakit kay LV, wala siyang ebidensya at hindi niya ito napapatunayan. Puro salita lang yung gawa niya. Samantalang si alias JM, talagang inamin niya na inutusan siya ni Mrs. Ruiz na saktan itong si LV. Pero ang sabi ni alias JM, hindi niya ito ginawa. Medyo nagkaroon lang kasi ng konting kalituhan dun sa salaysay ni alias Dodong. Dahil sa salaysay ni alias Dodong, sinasabi niya na habang ginugulpi si LV ni Mrs. Ruiz, nandoon si alias JM at si alias Patrick. So pwede kasi ang iniisip ko dito, ang minimin dito ni alias Dodong, nakikita ng dalawang testigo na ginugulpi ni Mrs. Franz Ruiz itong si LV. Pero wala silang magawa dahil nasa takot din nila kay Mrs. Ruiz. Pero ang lumalabas kasi doon sa salaysay, parang kasama itong dalawang testigo sa panggugulpi kay LV at wala silang pakialam. Pero kung intindihin natin mismo ang sinasabi sa salaysay, hindi kasama sa panggugulpi yung dalawang testigo. In fact, nung tinanong ni Senator Tulfo si alias Dodong kanina sa Senate hearing, kung kasama nga ba at nakita niya na nakikigulpi rin itong dalawang testigo kay LV, ang sagot ni alias Dodong ay hindi. So yung pag-transcribe siguro o yung paggawa ng sinumpaang salaysay ni alias Dodong, medyo may kalituhan at may mali. Siguro nga din dahil tama nga rin si Senator Tulfo na nung ginawa nila yung mga salaysay nila ay wala silang kasamang legal counsel or abogado na mag-guide sa kanila kung paano nila sasabihin. Lalong-lalo na si alias Dodong na alam natin at napansin natin na hindi ganun kagaling magsalita ng Tagalog. Ikumpara natin sa pamilyang Ruiz na may 4 silang mga abogado na umaalalay sa kanila. Pero believe lang talaga ako kay Mrs. Franz Ruiz dahil yung mga sagot niya tuloy-tuloy. Parang walang mga moments na nagpo-pause siya or nag-iisip siya ng kanyang mga sasabihin. Napakagaling niyang gumawa ng kwento, tuloy-tuloy yung mga ready-made niyang mga kwento. Pero ganun pa man, sabi nga nila, ang isda nahuhuli pa rin sa bibig. So kahit tuloy-tuloy yung mga pagsisiwalat ng mga pangyayari ni Mrs. Ruiz, marami pa rin inconsistencies na nakikita na makapagpapatunay na hindi totoo yung mga sinasabi niya. So marami pa tayong aabangan sa susunod na hearing.
Kasama na dito yung polygraph test na gagawin sa dalawang testigo na si alias JM at alias Patrick. Ganon din sa mag-asawang Ruiz at dun sa barangay captain. Abangan natin kung anong magiging resulta nito. Ngayon, yung asawa ni Mrs. Ruiz, hindi kasama sa i-detain dahil ayon kay Senator Francis Tolentino, si Mrs. Franz Ruiz, base sa mga sagot niya, ang nakitaan nila na talagang nagsisinungaling sa kanila. Pero habang tuloy pa rin itong Senate hearing, na wala pang schedule kung kailan, most probably next week daw, sabi ni Senator Tolentino, tuloy pa rin yung preliminary investigation sa isinampang mga reklamo laban dito sa pamilyang Ruiz. Ang kinaganda lang din itong Senate hearing, lahat ng mga nangyari at mga pinagsasabi during the Senate hearings ay on record lahat. So magagamit ito kapag ka nagkaroon na ng kaso. Itong kaso ni LV Vergara, although hindi magagamit bilang ebidensya yung magiging resulta ng polygraph test, pero maisasama ito sa report ng Senate hearing na kung saan pwedeng gamitin at pwedeng ma-question ang kredibilidad kung sino man ang nagsisinungaling sa kanila. And this is all for now mga kaibigan. Tama yung naging move ng Senado na i-detain si Mrs. Ruiz para lagi siyang present sa mga susunod na Senate hearings. Kumbaga, wala siyang kawala. Wala siyang maibibigay na rason kung bakit hindi siya sisipot sa mga susunod na Senate hearings. So abangers na lang muna tayo at siguradong marami pang mabubulgar sa mga susunod na hearings. And hopefully kasama na rito na mahuli na rin ng CIDG kung sino ang pasimuno nung pananakot kay Alas Dodong. Have a peaceful Tuesday everyone. Ingat po kayo lagi and God bless.